Yes, I withdrew my authorship. Hindi ko masikmura eh. Kasi ano ito, hindi naman to anti-political dynasty bill. Ang tunay na anti-political dynasty bill, maliwanag naman yung framers, ang intention, legislative intent ng mga framers ng 1987 Constitution. Dapat it will promote equal access and opportunities to ordinary citizens. At pangalawa, it should prevent the monopoly of power. Dito, pwede isang senador, isang governor, 5 congressman kung 5 ang distrito, 10 mayor kung 10 ang city, 20 municipal mayor, 100 barangay captain, basta pwede magkakamag-anak lahat at pati SK chairman. So, ito po ay pambabastos sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution. Tingin ko po talagang hindi kayang bitawan ng kapangyarihan yung mga political dynasties. Ayaw nilang kahit kaunti. Gusto pa nila madagdagan yung kanilang kapangyarihan. At kung ganyan ang mangyayari, lalong mangyayari yung mga korupsyon gaya ng flood control na siyang isa sa ugat nitong korupsyon sa ating bansa, yung mga PAT. Yung dati matatabang dynasty, pag naipasa ito, magiging bundat na, hindi na matabang political dynasties. Sabi ni Presidente Marcos, priority niya yung independent commission. Nag-overtime kami, naipasa namin sa committee. Pagkatapos, hihinto na. Binola lang kami ni Presidente. Sabi niya, priority niya yung anti-political dynasty. Alam niya kung anong ibig sabihin ng anti-political dynasty dahil kaming dalawa yung author ng SK Reform Law na may ang kaunang-unang batas na may political dynasty. Alam niya ang ibig sabihin pero pinayagan niya si Speaker at ang kanyang anak na mag-author ng ganitong klase ng anti-political dynasty. Ibig sabihin, binola niya rin yung mga mamamayan. Sabi niya magpapakulong siya December 15 ng mga involved na malalaking opisyal sa flood control. Marso na ngayon, wala pa rin. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya, wala sa loob niya. Bola lang. Hindi totoo. Gusto niya lang pagtakpan yung trilyong pisong korupsyon sa flood control at sa infrastruktura. Kaya yung BBM, naniniwala ako, hindi na Bongbong Marcos siya. Bola Marcos. Yung paglabas niyo po dun sa meeting, are you taking a stand against yung mapapasa nga pong bill if ever? Yes, I am very passionate about this because I've been fighting political dynasties even before the 1987 Constitution. I've experienced how to fight dynasties. Nagtiis ako, nag-suffer ako. Alam ko yung kaisipan ng mga political dynasties. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Alam ko yung kaisipan ng political dynasties. Talagang gagawin nila lahat ng paraan, korupsyon, pananakot, pagpatay, para lang manatili sa kapangyarihan. Yes, final na. It's not a political. I am not withdrawing my passion to enact a real anti-political dynasty bill. Pero itong pinasa nila sa travesty of the Constitution, pambabastos sa Constitution. Pero kunyari po, ma-amend pa po siya sa floor, okay pa rin kayo dun sa second I degree? don't think that i-amend pa nila yan dahil sa tingin ko, para ipasa niyan, parang hindi kaya ng mukha ko na ipasa yan. Biro mo, mas masahol pa sa kasalukuyan yung ipopromote ka. Pero ano ba yung usapan nyo kanina? Yung working draft yung talaga yung... Hindi, pinasa na yung working draft. Wala nang amendments, wala na lahat. Approve na ng committee. As is. Yung Marcos. As is, Yung Marcos. Marcos.
Marcos bill. Yun na, inaprubahan na yun. Sir, tingin niyo ba mga for show lang yung mga consultations na naganap? Oh, pinahirapan pa kami. Pinagpunta pa kami sa Cebu. Lahat ng mga kabataan sa Cebu against political dynasties. So, hindi binigyan ng pansin. Talagang pasensya na, talagang passionate ako about this. Because I'm inviting this for 4 decades. So, Mag-sell yung kasi member po kayo ng LP, di ba? Parang meron po sinabi si former Senator na open pa rin ang LP to a partnership with the Marcoses by 2028. How do you reconcile that with your stand now? hindi ako open. Personally, hindi ako open for Camera po, camera. I am not open to join the administration. Kasi sobra na. I've experienced the father and now I'm experiencing the son. Parang wala namang pinag-iba. Bakit Bakit tricycle pa kayo ni Kong Miro na huwag niyong i-withdraw yung bill niyo kasi baka yun pa yung magkaroon pa ng chance na mag-usap Wala na kay Latag. Inaprubahan nila without even debates. So wala nang bawian. Wala. Binabawi niyo talaga. Binabawi. I don't want to be a part of this. Sir, doon sa LP, baka magiging tricycle na lang kayo. Hindi ko alam. Basta ako, wala pa namang Ayun na. final na decision ng LP. Actually, pag may mga issues, it's always conscience vote sa LP. Pero ako, definitely, I will not be a part of any coalition with the administration. Nakausap niyo na si Lenny? Ha? Nakausap niyo na si Lenny personal? No. I won't be a part. If they are willing to join, then I will not be a part of it. Pero wala namang decision Hindi pa. kayo aalis sa partido? If ever? Basta nga, kung if they will join, I will not join them if it's possible. Kung napunod na po sa committee yung anti-dynasty bill, are confident po ba na papasa din ito sa plenary po? Palagay ko yun na rin yan. Ang magkakaroon na lang yan ng may stall yan sa BICAM. At pag na-stall yan sa BICAM, hindi na maaprubahan. Kaya nga ang sabi, ang balita ko kahapon sa meeting ng party list, unahin na lang daw yung party list reform. So sabi niyo parang done deal na pala itong anti-dynasty, dynasty bill na yun. Palagay ko hindi man nila ipapasa yan. Parang nagpasa lang dito, nagpasa yung Senate, then may stall sa BICAM hanggang hindi na ito ma-implement sa 2028 elections. Yan yung aking. So moro lang pala. Tingin ko moro-moro lang. Thank you po. Approve, may motion na approve or Wala nang debates. Wala nang naman debates. ng voting wala. Wala. Basta may sino nag-motion sir for approval. Well, I think it's Congressman Flores. Hit Flores. Tapos hineri lang. Sabi nila working draft. So, in-approve na working draft. Tapos nung working draft na, walang discussion, in-approve na rin. So, di ba, alam naman Wala natin. namang mali ang involved dyan. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Tingin ko, ang problema kasi, the president is compromised. Kailangan niya ng Congress. Pero, binola niya yung civil society. Binola niya yung simbahan. Nagrarally, di ba? Binola niya na sinabi niya na ipapa-aprobahan niya yung anti-political dynasty bill. Kaya tingin ko, bola-bola lang talaga. Lahat ng mga ginagawa na kunyari lang yung reforms. Para, just to appease the people, para mapagtakpan yung trilyong pisong mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po.